What's up guys? Welcome to 2026. So ang project ko for this year is to fix this bike. So this bike has not been started since 2022. Okay, so medyo big deal to kasi ito yung first bike natin dito sa California. And I am really excited for this to be fixed. So tignan natin kung ano yung bike na to. Okay, so this bike is a Gladius SFV 650. So it's a Suzuki SFV 650. Yan. So it has a 645cc engine. It's a naked bike. Tignan natin yung kanyang headlight. As you can see, headlight niya. Medyo hindi ko siya type. Hindi ko lang kung kapalitan ko siya or something. Yung mga brand new, yung mga 2020s na SV650, ano na siya eh, bilog na. Hindi na ganito yung tsura. So medyo classic talaga yung dating nito. 2013 pa to eh. Pero I believe nabibilan na ganito. Na kapalit niyan. Pwede mo gawing cafe racer or something. Okay, so let's talk about the engine. The engine is actually, again, 650cc. Okay, to be exact, 645cc. It's a liquid-cooled 4-stroke 90-degree V-twin engine. So it's a double overhead cam with 8 valves. So, fuel-injected siya. Ano siya? 6-speed manual. Okay, chain drive siya. And approximately, pumapalo siya ng 71 to 77 horsepower. Yung torque niya is 63 to 64 Newton meter. So according to test drives, pumapalo siya ng 200 kilometers or 125 miles per hour. So according to reviews, this is the best beginner bike ever. So if you're starting in riding a motorcycle, ito yan. This is the best bike to begin with. As you can see, ano siya, trellis frame. Ayan, nakalabas yung frame nyo. Ito. Parang Ducati. Actually, inspirational yung Ducati eh. So, yan yung kanilang ginaya. Ayan, iba yung tsura niya. Pero signature talaga ni SV650 yan. So you will notice, lahat ng SV650, ganyan yung kanyang frame. Trellis frame. Okay, so front suspension. Okay, telescopic, 125mm travel. So, di ko lang kung okay pa yan. But, pero mukhang okay pa naman. Adjustable ba siya? Tingnan natin kung adjustable. Let's see. Manual adjustable siya. Na-adjust siya manually. Rear suspension, monoshock. Okay. Preload adjustable. So 130mm travel yung monoshock sa likod. Okay. Let's go to disc brakes. Disc brakes niya for front. As you can see, dual disc brake. Angas. It's a 290mm rotor. 2-piston caliper. So, per disc, 2-piston siya. Tapos yung brand ng piston niya ay, disc brake niya ay Tokiko, which is very classic or well-known sa Japan. So, maganda yung disc brake niya. Tokiko disc brake. Sa likod naman, rear disc brake, 240mm single. Teka, ikot tayo. Tanggalin muna natin to. Medyo madumi. Ay! Makalat. Matagal na hindi nagalaw to. Sobrang tagal na. Imagine, 2022 pa.
tinambak na dito. So let me just remove this. It's actually a knee rover. Alam mo yung pang mga injured sa tuhod, ay sa paa. Natapilok yan. Ganito yan eh. Yan. Okay, check natin yung disc brake sa likod. Sikip. Ay. So, disc brake. Ayan. Sobrang dumi niya. So, kailangan linisin talaga siya. So, disc brake sa likod, Tokiko as well. And then, dahil dito na tayo. So, yung muffler niya, actually, astig yung muffler niya, dalawa. So, yan yung frame niya. Trellis frame. So, sobrang astig. And then, ito yung engine niya. Inaagyo-agyo pa. Yan. And then, okay, yung mga tubo niya, okay pa naman. So, malinis pa naman yung tubo niya. Walang problema. Radiator, yung fan. Okay, maganda pa yung mga breeze. Yung mga tubo, malinis pa. Okay. Oh, sobrang intact pa naman yung loob. Okay, for underbelly, madali siya i-change oil. Sobrang nasa labas lang accessible. Okay, and then yung bolt niya nandito sa ilalim. Somewhere here. Tapos, ayan o, nakikiwalay siya o. So from here, papasok sa bird box. Tapos nagiging dalawa. Ayan o, nagsisplit. So, medyo unique din yung pagkagawa niya dito eh. So ako wala akong alam sa pag may mechanic. So I will do this on my own. Kasi mahal dito sa US magpaayos ang bike. So basic fixing gagawin ko yan. Actually kaya project bike ko for 2026. Okay, so let's move up here. Adjustable yung levers. Okay. So hindi naman siya naka ride by wire. Huh? Correct me if I'm wrong, no? Hindi naman siya ride by wire because of this. So I have to do a lot of research. So yung control panel niya sobrang basic. And then ito, aftermarket na to eh, nilagay lang ng previous owner. Nilagyan niya ng screen. So tatanggalin natin yan. And then lilinisin and all. Clutch, medyo matigas. Pero pag inoil to, malamang lalambot to. Mukhang hindi siya adjustable. Yeah, hindi siya adjustable. Hindi siya adjustable. Ito mukhang okay pa naman ito. Sobrang solid yung build niya. Maganda pa naman yan. Tank. I believe this is 6 gallons. Yung tanke niya. Ganda pa ng badge. Ito lang kung makikita ninyo eh. Nakalagay Suzuki. Okay, lipat tayo dito sa kabila. So, di ko lang kuunahin ko yung upuan. Check ko yung gas. I think check muna natin yung gas. Flarings, mga galaw. Check natin. Uy. So, di kinakalawang oh. Mukhang nilagyan niya ng formula to bago yun yung stock. Kasi walang kalawang. Naamoy yung gasolina. Okay. Sarado na natin. Now, yung upuan. Open natin. Teka. Okay. So, buksan natin yung upuan. Yan.
Una, hindi ko alam paano buksan to eh. Pero nakita ko na yung susian. Yung susian. Nandito sa likod yung susian niya. Yeah. I'll show it to you guys. So, yun yung susian niya sa likod. So, yun. Ang pop. So, pagkakabalik ko na ito susa. Paano? Yun, the slide. So, yan ang kanyang internal. Sobrang dumi. So, sabi dito, next service, 7,400. For date, August 2016. Mga sa San Francisco pa ito nabili SF Moto. So, malamang itong battery to ay hindi na siya gumagana. So, kailangan palitan na rin to. Okay, sobrang okay pa eh. Oh. Madumi lang. Ang ganda pa ng plastic niya, oh, puti pa. Ibang plastic, alam mo, pag luma na kapag nag-orange na eh. Yung tools niya, oh. Mukhang kompleto pa ata ito. Ayan, oh. Malinis pa. Oh. Mukhang nagamit na to. Still bago pa eh. But anyway, still looks new. Sobrang okay pa. Balik lang natin na maayos to. So far, yung internal niya okay pa. Teka, nakita ako dito Ano to? Brake fluid? Ano kaya yan? I think brake fluid yan. Pero may brake fluid dito. Interesting. Suzuki brand. Dumi. Dumi. So, tingnan natin yung plaka niya. Yung plaka niya. 2019 pa siya huli. So, malamang huli. Hindi ko alam. Baka hindi pa siya napatakbo since after that. 2020. So, I don't know. Tignan natin yung chain. Putik na chain yan. Kalawang. Ano, kalawang na yung chain. So, malamang papalitan na rin yan. Ayan o. Sobrang kalawang. Yung sprocket niya, mukhang okay pa naman. By the looks of it. Pero parang talim na o. Problema kasi, pag sobrang talim na ng, pa-pointy na, ang alam ko, papalitan na kailangan yan eh. Ayan o. So, social, ka-Bridgestone. Medyo upod na yung gulong. Hindi medyo upod na. Ayan o. Wala na. Kailangan palitan yung gulong. Ayun. Utik. Ayun. Alright. So, for this year, 2026, ang project ko ay paanda rin ito. Una kong gagawin ay papalitan ko or tatanggalin ko yung gasoline sa loob. I need to buy tools. Tapos yung battery, number 3. Hindi na siya gagana kasi walang ilaw kanina. Hindi ko muna ako papalitan yung chain. Pero by the looks of it, parang kailangan ko na palitan. Kasi sobrang kanakalawang na yung chain. Oil, mukhang okay pa yung oil. May oil pa yan, pero importante na kasi mapaandar lang siya. Pero hindi yung bomba or papaandarin. Kasi baka pag pinaandar ko siya, magkaroon tayo ng problema. Kasi importante mag-start lang siya. And then afterwards, lilinisin siya.
para makita natin yung ganda niya. Tapos next is registration. So huling registration niya 2019. So hindi ko alam kung paano ang registration dito sa US at magkano ang gastos. So since 2019, so 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So 7 years. 7 years siya hindi na-register. Tapos baka 2022 siya huling na-start, nagamit. So I think di ko alam kung nagamit siya between 2021 to 2022. Pero according sa brother ko, dineliver siya dito ng pinandar siya. So dinrap siya dito. Hindi siya U-Haul or something. So since 2022, hindi na siya na-start. I'm excited actually. So I will try to make videos with the bike's journey. Gamitin ko to get a license. Kasi kailangan mo ng sariling motor for you to get an M1 license to drive a motorcycle. Yeah. So that's it. 2026. So excited.